Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, magkakabit tayo ng Halotech bottom bracket pang MTB dito sa road bike frame. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, so matagal ko na rin ginagawa itong ganitong technique kapag wala kang makitang bottom bracket na pang road bike. So, gagamit tayo ng pang MTB na bottom bracket, Halotech. So, ang nakalagay dito na bottom bracket sa crankset yung Shimano Sora. So, ito yon. So, ang nangyari naman dito, ayan o, basag ang bearing. Ganun din dito sa kabila. Although ito pumutok na. Kaso nga lang, sobrang mahal nitong road bike bottom bracket. Pupapalo siya ng 800, 1,000. Damn! Ito mismo, 1,500. Ang mahal naman nun. Grabe naman yun sa mahal. Pang road bike lang na bottom bracket, 1,500. So dahil nagtitipid si sir at wala na rin siyang budget, bumili tayo ng pang mountain bike na bottom bracket kasi mas mura ito. So itong bottom bracket na to guys ay BBMT 501. So dahil mura to, ito nagkakahalaga lang ng 650, bakit Shimano pa yung kinuha ko? Bakit hindi na lang yung mga Sagmit, Tanki, o yung ibang Chinese brand na bottom bracket? Actually, pwede naman yun guys. Yun nga lang, ang sinusundan ko kasi dito, yung lapad ng bearing cap. So yung lapad nito, yan, yung lapad nitong bearing cap, alas parehas lang nitong pang MTB. Sa ibang bottom bracket kasi, makakapal masyado yung bearing cap. Pag malapad yung bearing cap na ilalagay natin dito sa pang road bike, kakapusin yung spindle nitong pang road bike na crankset. Katulad nito, yan, Sora. Maiksi lang to guys. Mas mahaba yung spindle ng pang MTB. Sa road bike, lagi yan maiksi. Pwedeng maapektuhan kasi yung pag-lock ng left crank arm. Kasi kailangan mong sumakto dyan sa butas na yan. Pag hindi mo yan sinakto sa butas na yan, matatanggal yung crank arm na yan. Ito naman yung pinagkaiba ng bottom bracket ng pang road saka pang mountain. Bottom bracket nito mas mahaba dahil yan dito sa plastic sleeve. Mas mahaba kasi sa kanya. Sa road bike, maiksi lang dahil maiksi yung plastic sleeve. Tapos sa MTB, yung threads niya mahaba. Hindi katulad dito sa road bike, medyo maiksi ng konting-konti ng ilang threads. Pwede natin gawin, pagpapalitin lang natin yung plastic sleeve. O, ililipat ko lang to dito sa bearing cap nito. O, tara, subukan natin. So, una natin gagawin, lalagyan natin ng grasa, itong bottom bracket shell. Ito na yung plastic sleeve ng pang road bike. Ayan, nakalagay road. Lalagay natin dito sa bearing cap ng pang MTB. Okay, so ilagay na natin. Sa pag-thread ng bottom bracket, kailangan yung i-double check yan kung pantay yan. Kasi kapag hindi yan pantay at pinilit mo, iyak ka na lang. Kasi loose thread yan, kahit anong gawin mo. Hindi yan basta-basta nakukuha ng retread. Ang retread guys, hindi yan magic na kapag trined yan, okay na ulit, meron na ulit thread. Hindi ganun yun. Depende yun sa damage ng thread mo. Kapag nakalbo talaga yung thread, wala na talaga. Mag-welding ng panibagong aluminum plating para yun yung gagawing panibagong thread. Okay, kapag nakabit na, double check nyo lang kung umiikot ba ng maayos. Yan. So, dapat yung crank mo, free spinning. Hindi yung kapag inikot mo, tumitigil agad. Pag ganun, i-adjust mo lang yung dito sa kabila. Yung crank bolt nito, DIY na lang eh. Huwag kayong higpit lang ng higpit ng crank bolt. Ihigpitan mo lang ng konti, tapos paikutin mo yung crank. Yan. Pag pinaikot mo yung crank at tumitigil agad, yung pag pinaikot mo, ganyan, gaganyan agad. Ayan, titigil agad na ganyan. Mali yun. Sakal yung crank bolt. Ang gagawin mo naman, luluwagan mo lang ng konting-konti yung crank bolt. Yan, ganyan lang. Tapos, hihilahin mo yung crank arm. Tapos, testingin mo ulit. Oh. Pag nag-free spin yan, yan. Pag gumaganyan yung crank mo, edi okay na yung Halotech mo. Yan, pwede mo nang higpitan yung pinch bolt, saka itong plate na yan, ibababa mo lang doon. Okay, so ganito guys, kapag gagamit ka naman ng
mga budget meal na Halotech bottom bracket. Testingin mo muna yung ginawa natin. Kapag hindi umubra, kapag merong space dito sa bearing cap, saka dito sa may frame, huwag mong lalagyan ng spacer yun, ha? Kasi hindi mo pwedeng lagyan kasi kakapusin nga yung spindle ng road bike crankset. So, ang gagawin mo lang, tatanggalin mo yung plastic sleeve. Ang system niyan, bearing caps lang yung nakalagay. Tapos yung spindle ng crank mo, exposed. Ang problema mo naman doon yung kapag naulanan ka o nagbabike wash ka. So, dito kasi guys, sa singit nito ng seat post saka seat tube, pumapasok din dyan yung tubig. Ngayon, dito sa may slip area na to, yan, yung may hati na yan, pumapasok din dyan yung tubig. Paunti-unti yan, tutulo yan, papunta dito sa bottom bracket. Kaya kung ganun yung setup mo dahil no choice ka na, bibili ka lang ng seat post cover, yung rubber na bilog, parang ganito. Yan. Bili ka 3 niyan dahil ilalagay mo yan dito sa seat tube, 2, pagpapatungin mo para matakpan yung hati dito sa likod. Tapos yung isa, dito mo na ilalagay sa seat post. So yun, meron ng protection yung seat post mo sa tubig. Kahit paano, hindi na siya papasukin. Okay, so yun guys, kung pwede ba ang mountain bike, bottom bracket, Halotech sa road bike? Ang sagot, pwede. So kung nakatulong itong video na to, syempre, leave a like. O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto ko pang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.